Welcome to Donmar TV News Channel. Alam niyo, nakita niyo na yan. Baby, magpasensya niyo na si Enrile, gumanon eh. Hindi lang, split screen ko nga. Gumanon si Enrile, kaya lang, Chong, medyo matanda na yun. Talaga medyo may, ano sa hand-eye coordination yun. Hayaan nyo na. Tinaas may kamay eh. Basta ganun. Siniisip ko, wait lang. May mali na may tama na may mali. Okay? Step 1. Paano ba ito i-explain? Parang may mali eh. Ganito, binabasa ko yung writing on the, writings on the wall, footprints in the sand. May mga ganun eksena. So, ayan. Nandun sila sa, mukhang bahay to ni BBM. Bahay nga yata bahay to ni BBM. Tapos inangat yung kamay niya ni Enrile. No. So ang nangyari guys sa akin, parang ting 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 ting. Alam mo yung pag nakita ko ng picture, biglang nagro-rolodex yung utak ko na parang ano ba alam ko? Ganan. Tapos time out. Ito yung isa. Tandaan nyo to? Tandaan nyo to? Si Enrile, si JPE, si Katrina, yung anak, yung tatakbong congresswoman. Tapos nakadamit sila ng isda.
Inday Sara Duterte ako na support group. Okay? Magko-connect the dots tayo, ha? Bahay ni Enrile yan, Santa Ana, Cagayan. Oo, bahay ni Enrile yan. Yung una, bahay ni BBM. Ano ba? Nakita ko ni bahay, maka-arte kayo, kala nyo nakapunta na kayo sa bahay ni BBM. Nakakain ako dun isang beses. Alam ko itsura ng bahay ni BBM. Bahay ni BBM yan. Eto, bahay ni Enrile. Nga kayong ano, maroon. Kung may mas maganda kayong live, edi kayo mag-live. Mas alam nyo pala o di kayo na mag-live. Okay, ganito. So, una, marunong pa eh. Mas alam ko yan. Anyway, so, ito, alam ko may motorcade, nakaano ako niyan, nakabalita ako dyan. Ano ba't yung kumabalitaan? Ako dapat nagbabalita sa palagay nyo, hindi ko feel alam yung motorcade. Alam kong may motorcade. Inday tayo ngayon, hindi BBM. Okay. Kasi ayaw nyo makinig eh. Dami nyong hanas eh. Okay. So, sa relate, tinaas yung kamay. Na. Ay, mali. Tapos, eto naman, picture to, several months ago. Mga 2 or 3 months ago. Huwag nga kayo maingay kasi nag-iisip din ako ngayon eh. So, ito si JPE at saka yung anak na si Katrina. Si Katrina, yan ang susunod na mananalo ng Nobel Prize. Nobel Peace Prize. Dahil inimbento niya yung Delimondo na corned beef. And it brought peace into our homes. So ngayon, okay. So, if there's one thing about Senator Enrile, it's that he is never inconsistent. Medyo sabihin niya balimbing si Enrile, sure. Kaya lang guys, you have to remember, you see his actions based on the lenses of your own collective experiences. Gets niya? Ang sisti kasi, guys, pag ako nag-interpret ako ng action ng mas matanda sa akin, nagtitake ako ng step back, 3 steps back. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga matatanda, lalo na yung mga 800 years old, kumukha ni Senator Enrile, ibang mag-isip yan. Hindi yan yung kamukha na, ako, 23 years old pa lang po ako, char. 23 years old pa lang ako. So, yung pag nag-evaluate ako halimbawa ng action ko based on my experiences, I only have 23 years worth of experiences. Hindi pa ako ganun kadaming heartache, mga happinesses, sadnesses, kembolar. So anyhow, ang point dito, ang assumption dito, before you assume stupidity, before you assume balimbinganess, assume consistency muna. Mas may experience sa matatanda, huwag kayong magmaasim. Mas matalino sa atin yan. So, kasama ni Enrile ngayon, itong kanyang anak, yung future Nobel Peace Prize winner, Katrina Ponce Enrile, kasi nga, siya yung umimbento ng Delimondo. Okay? So ngayon, may picture ngayon ako na itong panahon na kinuha to, presidente pa ang sigaw ng Inday Sara Duterte movement. Ha? Presidente pa ang sigaw niyan. So ako, nagulat ako noon kasi sabi ko, di ba Enrile makabongbong to? Bakit ito nagpresidente? Pag pinasabi itong presidente si Inday, ang weird, no? Na-weirdohan ako nung una. Okay. Ano ba sabi ni Inday lately? Ayoko po mag-away-away yung mga Inday Sara support groups. Huwag na mag-away-away, masyado maaga at saka corny na mag-away. Magkakakampi naman lahat Diyos ko. Huwag na kayo mag-away, kukutusan ko kayo eh. Tsaka wala akong tulog, huwag na kayo mag-away. Pag bago akong gising, tsaka na lang kayo mag-away. Kasi matagal ko na pinag-iisipan. Nagigets ba yung point ko? Time out lang muna. Ay, sorry. Sabi ni Ann, gusto daw niya caldereta style corned beef. Hindi, gusto ko yung garlic. Nagigets niya? Si Bongbong, medyo obvious, hindi na yung tatakbong vice president kasi masyado na rin siyang Thundercats para mag-vice president. So, si Sara naman,
sinabi niya doon sa mga taga Saraol, Philippines, yung gusto mag-motorcade from Mindanao to Luzon, na wag na. Na. So sabi ko noon, okay. So, hindi daw magpe-presidente si Sara, pero abogada yon. So, pag sabi mong hindi ka magpe-presidente, ang ibig sabihin nun, hindi ka lang magpe-presidente. Hindi niya dinideny na hindi siya magva-vice president. Gets niyo? Tapos, eto pa, ang mga dagdag na circumstantial evidence. So, di ba nag-meet si Bongbong at saka si Inday 2 or 3 weeks ago, nakalimutan ko na, sa Cebu. Tapos, ayun, love natin si Bato ha, huwag niyong awayin si Bato. So, may chismis nga, susuportahan ni Inday si Bongbong, parang ganun daw. Chismis pa lang, pero ang official na statement ni Inday, kakausapin daw niya yung hugpong kung, kinausap daw siya kinausap daw siya ni Bongbong na baka po pwede raw, na kung paano daw matutulungan, hindi sinabing baka pwede raw. Kinausap daw siya ni Bongbong kung paano matutulungan ng hugpong ng tawong lungsod, hugpong ng pagbabago, si Bongbong Marcos sa pagkapresidente. Okay. Tapos ngayon, ayan. Tapos, di ba, nakadabit sila ng Inday Sara Duterte ako. Na. Tapos, ano ba ang Inday Sara Duterte ako? Volunteer group yan ni Inday. Takbo Inday takbo, so run Inday run Sara run. Sabi, naniniwala kami na si Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay higit na kwalipikado maging Pangulo ng ating bansa. Hikayatin nating tumakbo si Mayor Inday Sara Z. Duterte Carpio bilang Pangulo. Pakpakpak. Halina't sumali. Pakpakpak. Ganyan. Tapos may message, ganyan. Okay. Alright. Ngayon, sabi ko, ano na ba ganap niyan? Kasi pag website kasi maarting i-update ito eh. Mahirap i-update yung mga website, hassle yan. Mas madaling i-update ang social media. So punta ako sa social media, pak. Tapos nagulat ako. Ito ito yung webpage ng ISDA. No, Inday Sara Duterte ako. Ang sigaw niyan takbo Inday takbo. Okay? Ayan, may message, ganyan. Alright. Tapos, 6 hours ago, live pala to, akala ko recorded to. Hindi ako nagre-record, hassle masyado yon. Tapos, eto na, si Man Scarpio. Jowa ni Inday to, asawa. Kumakanta. Huwag na nating i-on kasi baka pangit yung boses. Tapos sabi ko, iniisip ko, maganda ba boses? Wait nga. Okay, mabait po si Man Scarpio. Mabait po siya. Alright, tapos ganito. Sorry, Papa Mans. Pero ito po yung point. Lumitaw siya. No, 6 hours ago. So sabi ko, kung hindi tatakbo, si Inday Sara, ba't lumitaw pa si Mans dyan? Tapos nasa Inday Sara ako pa. Di tatakbo yun. Diba? Tapos sabi ko, okay, kung tatakbo siya, alright, time out, scroll down, chismis pa, scroll down. O mga makaisda, Friday jamming, okay lang yan. November 5, kembot-kembot. Mga kaisda, kembot-kembot. Ito na. Tumaas yung kilay ko dito. Mula sa headquarters ng isda, Zampen Basulta. So, Zamboanga Peninsula, Basilan ba yon? Ano ba iba? Something. Sultan Kudrat. Ganon. Basta ganon. Basta sabihin sa bandang Zamboanga, ARMM. Alright. So, may project. So, carry lang. Pero ang weird lang kasi, kung mayor lang ang tatakbuhin mo, parang medyo awkward naman na meron ka pang Zamboanga Peninsula. Unless mag-mayor ka din ng Zamboanga Peninsula, wala namang ganun. Tapos scroll down. Ito naman, Bayaning Super Party List.
Pero, nagtungo muli ang Inday Sara Duterte Ako Volunteers Support Group kasama ang mga volunteers ng Bayaning Chuper Party List. So initially I was thinking, baka naman sinusuporta lang ni Inday yung Bayaning Chuper Party List, Kembular. Pero, hindi Ang sabi dito, isda kasama ang Bayaning Chuper. Hindi na sinabing isda para sa Bayaning Chuper. Magkaiba yon. Basulta, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Ayun. Tapos scroll down pa, tuloy-tuloy lang po ang taos-pusong pagsasagawa. Ayun pa rin. Zampen, Basulta pa rin. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Tapos sa baba, donation ng bigas, okay. Basta isda, hindi ko alam kung saan to. Tapos dito ako nagulat. Shinare ng Inday Sara Duterte Ako noong November 2, yung panawagan ni Mayor Inday sa Sara All. Gets niya? So sabi rito, di ba? But then again, hindi daw siya tatakbong presidente. Tapos shinare ng Inday Sara. So parang ang feeling ko, at peace yung Inday Sara, hindi tatakbong presidente si Inday. Gets niya? So hindi siya tatakbong presidente, pero buhay pa rin sila. Ayan pa rin sila. I mean, na-appreciate ko naman po kung mahal na mahal nyo si Inday, no? Pero pag ang website mo, Inday Sara for President, tapos hindi pa naman siya tatakbo sa national position, di ba medyo, di ba, effort naman masyado to. No. So, tatakbo si Inday na Vice President? Tapos sinek ko pa yung iba, lumitaw si Mans. Tapos, pumunta ako sa page ni Inday Sara. Nire-recognize naman niya yung efforts ng Inday Sara Duterte Ako. November 5, 9:33 a.m. So this was just 2 days ago. Ayan o. So mukhang BBM Sara? Kasi ang weird naman nung, kasi di ba, step 1, nag-meeting sila sa Cebu. Step 2, ang sabi ni Inday Sara, kinausap siya ni BBM kung paano matutulungan ng hugpong si BBM sa pagpe-presidente. Number 3, sabi ni Inday, yung hindi daw siya tatakbong presidente, wag na raw mag-motorcade. Number 4, yung isang Inday for President na support group, tuloy pa rin, tapos sinare pa yung I'm not running for president. Gets niyo yung connect? Nagigets niya? So mukhang tatakbo si Inday. Yun lang ang maiaano ko. So mukhang BBM Inday. Tapos di ba nga may isa pang friend si Inday, sabi daw mo, may plot twist daw ganyan. Actually, feeling ko hindi naman plot twist, plot reveal lang naman.